mabuti at katotohanan ay malapit sa ilaw upang malilinaw na maihayag na ang kanyang magawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang binigay ng kanyang tanging anak upang ang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, sige po. Bukas naman sila Tita Amy, no? Sila Lola. Ayan. So hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. So welcome po sa ating Bible study, pati na rin po sa online. So ngayon lang kasi ano po ang tawag dito? Yun nga, galing po kami sa Balanga. Ayan. And medyo na traffic lang, marami kasing tao. Sige po, so hello, and tayo po yung magsisimula. Share ko lang po yung screen, yung ano natin, Bible verse na babasahin. So magsisimula tayo sa verse 4. We will have a short review, no, sa verse 4. Okay. Sige. So, sabi po dito sa verse 4, mayroong isang tao na, bakit 6 to? Verse 4, ayan, nasa sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So, kahapon po, ito yung napag-usapan natin at nilinaw po natin kung sino po or ano po yung tinutukoy dito. So, sana naging malinaw na po sa bawat isa na ito pong sinabi dito na nasa sa kanya ang buhay. Yung buhay po na tinutukoy dito is yung buhay or buhay na walang hanggan or pag sinabi kasi nating buhay parang, for example, yung mga hayop, di ba, nagkaroon din sila ng buhay. So, parang ang tinutukoy po dito na buhay is yes, buhay na walang hanggan, siya yung source ng buhay na walang hanggan. Pati na din po yung lahat ng mga may buhay ay nanggaling sa kanya. So, yun po ang tinutukoy dito sa simula. Now, nung sinabi po na at ang buhay, ito naman ay patungkol kay Kristo na siyang pinagmulan ng buhay. Intindihan niyo po? Yung una is yung output, yung pangalawa naman na ang buhay is yung source. Parang ganun lang po. Yung una is yung creation, at pangalawa naman is yung creator, okay, which is Christ. So malinaw na po ba yun sa bawat isa? Okay. Ayan, so sana malinaw na po talaga. And then pagkatapos sinabi dito na ay siyang. So dito po sinabi, ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Okay? Siyang ilaw ng mga tao. So, sabi ko nga po kahapon, from si Kristo bilang salita, and next, siya ay sinabi or tinawag na buhay, no? Salita, buhay. Ngayon naman, siya ay ilaw. So, meron pong importante na kahulugan or purpose. Bakit po nag-shift si John the Baptist mula sa ilaw, di ba? Mula sa salita na ilaw and buhay and then naman ilaw. So yan po pagdidiskussan natin. So sana naging clear na po yung bawat ano dito, no? Bawat words na tinutukoy dito. Now next is dito tayo sa verse 5. Ang ilaw, which is si Christ, ay lumiliwanag sa kadiliman. So kahapon natatandaan ko po may binanggit si Kuya na lahat ng bagay apart from Christ, okay? Lahat ng bagay labas or hindi kasali or sakop ni Kristo ay kadiliman. In which I agree also sa kanya. Kasi kahapon ang naging bigay ko po dito sa verse 5 is patungkol po doon sa forces of evil or si Satan itself, na in which yun yung kalaban, no, ng liwanag. And then si Kuya naman sinabi niya, anything apart from Christ, apart from the light is darkness.
yun ay kadiliman, in which I agree. Di ba po? At ito'y hindi nagapi ng kadiliman. So, the reason, ang dahilan po bakit sinabi ko na it talks about Satan or the evil forces or yung kalaban is dahil may kita naman po natin dito na ang tanging layunin lang talaga ng kasamaan or kadiliman is to prevent na mangyari kung ano man po ang kalooban ng Panginoon. So we see nakita po natin yung battle scene, no? 'Di ba pag nanonood kayo ng movie, yung fight scene kumbaga. At yun ay yung climax nun is nangyari doon sa time na kung saan ipapako na po si Kristo, hindi po ba? So yun na yung climax kasi yun talaga kung matatandaan niyo po sa Bible study natin sa 1 Corinthians, 'di ba? Sinulat ni Pablo in which kinote niya po sa Old Testament, nakalimutan ko lang po kung ano yun na verse. Natatandaan niyo po yung verse na, "O death, where is your sting? O grave, where is your victory?" 'Di ba? Natatandaan niyo po ba yung verse na yon? Kasi yun po talaga ang, kumbaga, tinuldukan po talaga doon yung ng kalaban, yung reign or yung paghahari ng kalaban. Although, yes, makikita ng iba, naghari ang kalaban, pero that's only temporary and it's part of the plan ng Panginoon para maipakita ang kanyang kaluwalhatian. So, for me, no, ang death and ang resurrection ni Christ is ang nagtuldok talaga sa kapangyarihan ng kalaban. Okay? And so, ako kasi, while nag-uusap kami ni Jamie and ni Yana nung nakaraang gabi, alam nyo, parang ko lang, kumbaga, tinitingnan ko ito, habang nagbabasa ako, tinitingnan ko siya sa parang ano yung nakikita ni John the Beloved. And isa sa mga factor na nakita ko po is, isinulat ito ni John the Beloved, 50 years later na nung nagsimula na yung church. Kumbaga, matagal na talagang nagaano yung church, kumbaga, okay, natataguyod at lumalaki. So, ito naman si John the Beloved sa kanyang katandaan na, knowing all, lahat po na nangyari, di ba parang siya yung nag-summarize. Actually, itong Gospel of John is, siya, supplementary. Pag sinabi po nating supplementary sa tatlong gospel books, di ba? May tatlong gospel books, Matthew, Mark, and Luke, di po ba? Ang John po, the Gospel of John is supplementary and complementary doon po sa tatlong gospel books. Ano po bang ibig sabihin ng supplementary at complementary? From the word supplement, di ba? Sino dito yung umiinom ng supplements? Di ba? Supplements, pandagdag. Supplement, pangdagdag. Okay? Additional. So, ito pong Gospel of John is also supplementary. Pag sinabi nating supplementary, dagdag doon sa tatlong gospel books. Ibig sabihin, kaya nga po, di ba, kung mapapansin nyo, yung Matthew, Mark, and Luke, halos pare-pareho yung sinasabi nila, complementary naman ang tawag doon. Pag sinabi natin complementary, sinusupport niya kung ano yung sinabi dito sa kabila. Okay? Pero the Gospel of John is totally different. Kung babasahin niyo po ng buo, halos ibang-iba talaga siya sa tatlo. Kasi nga supplementary siya. And somehow complementary, meron din siyang sinusuportahan ng mga stories doon sa tatlong gospel books. Pero most sa kanyang sulat po is supplement, dagdag. Kaya nga 'di ba, uniquely doon natin makikita yung story na yun sa Gospel of John. So, parang ganito po, habang nagsusulat si John, syempre, the author is the Holy Spirit, 'di ba? Nakita niya na yung kabuuan. And then, syempre, ito kulang. Parang gano'n, no? Ito, kailangan ko ito ilagay kasi wala. And kung mapapansin niyo po sa 4 gospel books, the book of John, the Gospel of John is dito na discuss ang Holy Spirit. Sa tatlo, Matthew, Mark, Luke, walang Holy Spirit. Hindi niyo makikita doon. Pero the Gospel of John, mas in-explain niya kung ano ang Holy Spirit. Diba? God, the third persona, which is the Holy Spirit. So again, parang ang pinupunto ko po dito, makikita niyo po, diba, yung parang yung nakita na ni John yung kabuuan na nangyari. And then, na-conclude niya. Diba? Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi nagapi ng kadiliman. No? Hindi nagapi. Kasi nakita ni John na Jesus Christ
He rose from the dead, di ba? Nabuhay siyang muli. And even yung gospel, di ba, isa siya sa kasama na sinugo ng Panginoon bilang saksi, di ba, ng Panginoong Jesus sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa kasuluk-sulukan ng mundo. Nakita yun ni John na lumaganap talaga ang katotohanan, 'di ba? Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At nakita din ni John na napakaraming mga tao, organisasyon na pilit na inaano talaga 'to, no? Hinihinto, kumbaga na hinahadlangan. Pero, 'di ba? He saw ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Okay? So, that's the reason why ang sinabi ko po dito sa kadiliman is yun nga, yung evil forces na yes, tama din naman po yung sinabi ni Kuya na apart anything, labas sa kay Kristo, labas sa Panginoon, ay kadiliman, and automatically, they are against. Sila po ay laban, di ba? Sila ay laban sa katotohanan. Pero one thing is for sure, ito'y hindi nagapi ng kadiliman at hanggang ngayon, hindi siya nagagapi ng kadiliman. And even yung mga mananampalataya, ito I really want na i-share ito sa inyo mga kapatid. Gusto ko talagang i-remind kayo bawat isa, no? Yung binasa natin sa 1 John, even si John din po nagsabi nito, 'di ba? Ano yung sinabi ni John? Siya rin po may sulat noon. 1 John chapter, nakalimutan ko lang yung sa Sunday. Yun, 'di ba? Maganda talaga na minimemorize natin yung mga verses. Pero huwag kayong mag-alala, madadagdagan tayo ng napakaraming verses ngayon. Anyway, so sabi niya ba sa 1 John, pakihanap ngayon, Ate Jamie, yung overcomes the world, no? Ang mga mananampalataya, mapapagtagumpayan niya talaga ang sanlibutan. Okay? Pag sinabi po nating sanlibutan, kasama na po dyan yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pride of life, no? Yung tinatawag na pride of life. So, ma-overcome po talaga yan ng mga mananampalataya. So far, sa akin naman po, no, I can share sa bawat isa sa inyo, I have this personal po talaga na pagnanasa, no? Kumbaga, yung weakness ko po talaga, and by the grace of God, by the word of God, na-overcome po talaga siya, na napapagtagumpayan. So, bakit ko po ito sinishare sa inyo? Kasi nga, di ba, ito'y hindi nagapi ng kadiliman. So, tayo din na nasa liwanag, hindi rin po tayo magagapi ng kadiliman. Wala pong mamumuhay sa inyo ng nananatili sa pagkagapi sa kasalanan or pagkamahina upang pagtagumpayan ang bawat temptasyon, kung ano man ang kagustuhan ng laman natin. So, mapapagtagumpayan po talaga iyan. Ano po yan eh? Declaration po talaga yan ng salita ng Panginoon. Ate Jamie, natatanda, nakita mo na? Anong verse? Pakibasa daw. 1 John 5. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakilala na inibig natin ang mga anak ng Diyos kapag inibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. Napakagandang promise or napakagandang declaration po talaga from the word of God, no? Basahin ko na lang dito sa verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Okay, makinig po tayong lahat. Ito ang pag-ibig sa Diyos, na ang
na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Grabe yung description, no? Ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. No? It's very clear. It's very clear. Anyone, lahat po, kahit sino man, kung sino man ang naghahayag at nagsasabing mahal nila ang Diyos, it can only be proven, mapapatunayan lang po talaga yan sa kanyang pamumuhay na sumusunod sa utos ng Diyos. And one thing na napakaganda is hindi pabigat ang utos ng Diyos. Hindi siya pabigat, hindi siya mahirap. Pag sinabi nating pabigat, ibig sabihin mahirap. Pero hindi siya pabigat. Okay? It is true. It is true for everyone na tunay talagang umiibig sa Diyos. Kasi bakit? 'Di ba? Ito na-experience niyo po ito. Lahat po tayo, I think. Merong dalawang tao. May dalawang tao kang kilala. Okay? Yung isa kapamilya mo and yung isa stranger. Etong dalawang taong ito, humingi sa iyo ng pabor. Okay? Humingi sa iyo ng pabor. Parehong pabor. 'Di ba? Walang hirap sa ating sundin or gawin yung pabor ng ating relative. Pero kung merong isang hindi mo kilala na humihingi sa'yo ng pabor, same na, pareho lang na pabor. Di ba mahirap sa atin? Minsan iniisip pa natin, sino ka ba? Sino ka ba para gawin ko yun? You see? You see? Di ba? Kumbaga, meron din ako narinig eh. One of the relative ata nila, Tito Bong, kumbaga nag-absent siya sa work kasi may dumating na kumbaga relative nila na galing sa Amerika. Kumbaga, 'di ba, ang bilis lang mag-absent or mag-leave, 'di ba? Pero kung sa ibang tao 'yon, mahirap. So, nakikita nyo doon, kumbaga nakadepende lang talaga so kung paano natin tinitingnan or kung ano yung natin, ano yung trato natin doon sa taong iyon. 'Di ba? Naintindihan niyo po 'yon, mga kapatid. So, it is true. Etong verse 3 dito is very literal. Wala talagang, hindi pabigat ang utos niya kung umiibig ka talagang tunay sa Panginoon. Ganun, as simple as that. And na-experience po natin iyan lahat. 'Di ba? So, again, this is a declaration na ang anak ng Panginoon, no? Yung mga niligtas niya talaga, dumadaig yan sa sanlibutan. Okay? Dumadaig yan sa sanlibutan. Mamumuhay yan na hindi talunan sa kasalanan, hindi talunan sa kung ano man ang nandito sa mundo, but siya'y mamumuhay na panalo. Why? Kasi ang nasa sa kanya ay higit sa espiritu dito sa mundo. It is true. Kaya nga po lagi ko pong talagang hina-highlight po sa bawat isa sa atin, every time na nababasa po natin ang salita ng Panginoon, dinidiinan ko po talaga na ito'y nangyayari. Okay? Ito, propesya ng Panginoon, nangyari ito. So, ganun din po yun. Kung ano po ang idineklara ng Panginoon, kung paano niya po inilalarawan yung mga anak niya, yung mga nililigtas niya, tunay po yung mangyayari sa buhay ng iniligtas niya. Hindi pwedeng hindi yun mangyari. Bakit? Kasi hindi sinungaling ang Panginoon. At ang Panginoon ay makapangyarihan. Kapag sinabi niya na ang kanyang niligtas, ang kanyang anak ay mamumuhay na dumadaig sa sanlibutan, ang kanyang anak ay mamumuhay na umiibig sa akin, ang kanyang anak ay mamumuhay na sumusunod sa aking utos, susunod yan. Diba? Susunod yan. Tanggalin na po natin yung pag-iisip na tao lang talaga, mahina talaga. That's a lie, no? Kasi nungalingan din po yan. Well, yes. Magkakasala at magkakasala pa rin po tayo. Okay? Magkakasala at magkakasala pa rin po tayo. At kaya maganda po talaga na maintindihan natin yung mamumuhay ka ng dinadaigan sa libutan. Pero yes, magkakasala at magkakasala pa rin po tayo. So, I think maganda na magkaroon tayo ng discussion about that. Ano ko ba bibigyan ng example? Parang ganito lang yun. May time na bigla ka na lang magagalit. Di ba? May time na bigla ka na lang magagalit. And yan ay kasalanan. Di ba? Nagkasala ka na sa Panginoon yan. Pero,
hindi mo, parang sa akin sa ngayon sa experience ko po, yung mga wala namang minor, wala ding major na kasalanan. Pero para na lang na magkaroon tayo ng descriptive description no sa yun nga, may mga kasalanan kasi na tulad ng magalit ka lang, that is murder, pagpatay na po yan. Tumingin ka lang sa babae or sa lalaki na may pagnanasa, that is adultery. 'Di ba? From time to time, 'di ba, mga lalaki, mga babae, nakakaramdam tayo niyan. Kumbaga, nasa sa atin, pero hindi naman natin 'yun ini-engage. Ang ibig ko pong sabihin, kasi God is holy, banal ang Panginoon eh. Maano mo lang 'yun sandali, nagkasala ka na sa Panginoon, 'di ba? Pero ang sinasabi dito na dumadaig sa sanlibutan, hindi tayo tuluyan nagpapakain doon sa sistema. 'Di ba? Mali din kasi sabihin na magkakasala pa rin tayo. So ayun, nakikipag tawag dito, nakikipag landian ka no sa ikaw may asawa ka na pero nakikipaglandian ka pa sa iba. 'Di ba? Kasi ang reason natin, naman kasi magkakasala din daw talaga. Hindi. Sana nagigets niyo po yung example ko. May time na nagkakasala, bigla ka nagagalit, bigla ka napapaisip na ng masama sa iyong kapatid, pero hindi mo yun ginagawa. Iba na pong usapan yung intentional na ginagawa. Kaya nga yung mga tinatawag natin na mga patagong kasalanan, yan intentional po talaga yan. Hindi yan parang intentional yan. So anyway, so much for that. Sana nagkaroon tayo ng reminder sa bawat isa and encouragement sa bawat isa na hindi nagapi ng kadiliman ang liwanag. Kaya lahat ng mga nasa liwanag, hindi rin talaga magagapi ng kadiliman. No? Prosperity gospel, no? Victory is ours, no? Prosperity gospel. Okay, pero hindi yun prosperity gospel. Okay, so verse 6. Mayroong isang, by the way, baka may share po kayo sa verse 4 and 5. Gusto natin marinig yung mga kasamahan natin. Anyone? Share niyo po yung mga mga napag-aralan niyo no dito sa verse 5, or pwede niyo pong i-share yung mga experiences po ninyo kung meron po kayong mga mai-share. Sige po, Tito Bong. Sa akin, Lola. Sa akin yung ilaw ay katotohanan. Ang ilaw ay katotohanan na talagang siya lang, wala na ibang nagbibigyan liwanag sa atin sa kadiliman. Katotohanan yung ilaw sa pagkakaintindi ko. Mm-hmm. Ayan. Actually, totoo po kasi sabi nga ng Panginoong Hesukristo, 'di ba? Ako ay I am the way, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay, no? So, ayun po talaga, ang katotohanan ay si Kristo, no? Sa kanya nanggagaling katotohanan at siya mismo ang katotohanan. Okay, sige, sa iba po, kung wala na, proceed tayo sa verse 5. Wala na po ba? Verse 5 tayo, sige po. Hello, Tita Cheno, hello. Okay, hello po sa lahat. Ate Arshan, hi. Alright, sige, verse 6. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Okay. 'Di ba napakaganda, sa Luke atin na pong napag-usapan si John. So, hindi na po mahirap sa atin i-discuss si John. Okay? At basahin lang natin yung part ni John hanggang 8. Okay? 7, siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So, bago ako magdagdag po ng aking napag-aralan din dito kay John na part, so kayo na po muna, no? It's your time upang ma-share din po ang inyong mga napag-aralan. Sige, anyone po? So makikita natin dito, no, si Lucas. Sige po, Tito Bong. Parang may share si Tito Bong.
So, di ba, sa Lucas po, si Lucas, nagsimula siya kay John, no? Kay John. Pero dito kay John the Beloved, nagsimula talaga siya sa pinakasimula. Di ba? So, kaya doon siya nagsimula sa in the beginning. Ngayon naman, sa verse 6, doon na siya pumunta kay John. At alam po natin na si John po ay ang sugo. Di ba? Siya ang inihayag po na ng mga propeta sa Malakay 4, 5, and 6 at Isaiah 40, 3-4. Again, hindi ko na po babasahin kasi na-discuss na po natin ito. Sa mga manonood nito, tingnan nyo po yung Malakay chapter 4, 5, and 6 at Isaiah 40, 3-4. Makikita nyo na si John the Baptist po ang inilalarawan po doon sa mga verses na iyon. And yun, panoorin nyo lang din po yung BS namin sa Luke chapter 1, 76-80. But in general, si Juan po ay yun nga po, yung sugo, no? Yun yung sugo na darating bago dumating ang Panginoon. Okay? Yan po si John. At ano po ba ang purpose? Bakit po dumating? Bakit po pinadala ng Panginoon si John? And makikita po natin yun sa verse 7. Siya ay dumating bilang saksi. Okay? Bilang saksi. Upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So, verse 7 is magbibigay sa atin ng sagot. Ano ba yung ilaw na binanggit sa verse 4 and 5? O, ito na. So, yung ilaw talaga doon is patungkol sa tao. Patungkol sa kay Kristo. Kasi, upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Now, yung sinasabi po dito na niya, hindi po to ang ilaw. Diba? Upang sa pamamagitan niya ay, yung niya po dito ay hindi po yung si Juan. But yung niya dito ay, hindi po yung ilaw, hindi po si Kristo, but si Juan po ang tinutukoy dito. Sa pamamagitan ni Juan, sumampalataya ang lahat. Hindi po sumampalataya kay Juan, but sumampalataya doon sa ilaw na darating. Okay? Ito po ang tungkulin ni John. Siya po ay saksi. Saksi. Now, maganda po na mapanood or mabasa nyo po yung background or introduction ng Book of John. Bakit ba ito sinulat ni John? So, sa mga magbabasa po sa introduction, makikita nyo po doon na ang purpose po talaga ni John the Beloved, bakit niya po sinulat itong gospel na ito, is upang mapatunayan na si Jesus ay ang Kristo or ang Messiah at si Jesus ay ang anak ng Diyos. Yun po talaga ang purpose ni John. Mababasa niyo po yan sa John chapter 20 verses 3-4 or 6-7 or 20-21. Nakalimutan ko lang po. Okay, yun po ang purpose. Now, kung gusto po, may tanong po ako sa inyo. Kung gusto nyong patunayan, kung may gusto kayong patunayan, ano yung pamamaraan nyo na gagawin upang mapatunayan nyo na yung sinasabi niya ay totoo? So, ito, discussion lang. Kung gusto nyo mapatunayan sa isang tao na totoo yung sinasabi niyo, ano po yung gagawin nyo? Or, okay, para mas maging madali. Diba, ito nabanggit na to ni Kuya eh. Actually, itong ginagawa dito, parang nasa courtroom tayo. Okay, nasa courtroom. Alam niyo po ba yung courtroom? Okay, courtroom, diba? Yung pag merong judge, may nililitis, kumbaga. Diba? So, meron silang kinakausap upang mapatunayan na yung sinasabi is totoo or hindi. Ano po ba yon? Ano yung tawag sa taong iyon? Investigador. yung investigador yung nagtatanong. Prosecutor. Pero yung Prosecutor. Saksi. Ayun. Saksi. Okay, saksi. Yung saksi. Tama po si Tito Bong, yung saksi. 'Di ba? Yung saksi, siya yung tao na kung saan siya yung magpapatotoo kung totoo ba yung sinabi ng isang tao. And ganun din naman tayo, 'di ba? Pag may gusto tayong patunayan, kumbaga for example, may nahuli ka na ginagawang patago yung isang tao, 'di ba? Ang iano mo talaga yung saksi. 'Di ba? May ebidensya ka.
And isa sa ebidensya mo, yung saksi. So, John the Beloved, knowing na yun din ang pamamaraan upang mapatunayan na totoo ang kanyang sinasabi patungkol kay Kristo. So, si John the Beloved, sinulat niya yung mga saksi. Okay? Sinulat niya yung mga saksi. At isa sa mga saksi na ito ay si Juan Bautista. And meron po, actually iba, meron po siyang iba't ibang ginamit. Gumamit siya ng pitong mga milagro or mga, ano ba sa Tagalog? Miracles. Basta miracles. Sa Book of John, may mababasa po tayong 7 miracles na binanggit dito upang mapatunayan na si Kristo ang Messiah at siya ang anak ng Diyos. Meron din po siyang mga witnesses. Ewan ko kung pito din ang ginamit niya. Pero si John, isa si John sa mga witnesses. So, mamaya, sa pagpapatuloy natin sa John, makikita nyo may iba't ibang mga saksi na gagamitin si John, the Beloved, upang mapatunayan na si Kristo ay ang Messiah at siya ang anak ng Diyos. And again, here comes the first witness. Tinawag na po ni John the Beloved. Okay, this is my first witness, John the Baptist. Okay? So mababasa natin later on sa chapter 1 kung ano yung patotoo ni Juan Bautista patungkol kay Kristo. Basahin niyo po yung buong chapter 1. Mababasa niyo yung testimony ni John about our Lord Jesus Christ. So you see? Pero ito, this is yung verses 1 to 18 po ng John, chapter 1, tinatawag na prologue. Kumbaga parang introduction, parang summary, parang ganun ba? Kaya nabanggit na si John kasi John the Baptist is napaka-importanting parte ng story. Why? Kasi si John the Baptist ang isinugo na, di ba, si John the Baptist yung pinopesiya na po sa Malakay, sa Isaiah, na siya ang magtuturo sa Messiah. So very important na mabanggit talaga si John the Baptist. Naintindihan niyo po 'yon? Okay? So, here comes John the Baptist, no? And verse 8, hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. It's very important for us to remember John the Baptist is hindi po siya ang ilaw. Okay, ito po ay malinaw na si Juan ay ang sinugo lamang upang ihanda ang daan ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa Malakay 3, chapter 1. Malakay chapter 3, verse 1. Sabi po dito, narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. That is John the Baptist, 'di ba? Siya ang maghahanda sa daan sa unahan. Yes. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito dumarating. So, si John the Baptist po ang maghahanda. Okay? So, yan po ang sinabi doon. And then, gusto ko lang pong ipansinin yung sinabi po pala sa Malakay 3:1, no, na sinabi dito, maghahanda siya ng daan. Okay? Ihahanda niya yung daan. So, meron po ba ditong nakakaintindi kung ano po yung binabanggit dito na daan? Ano yun? Literal ba yun na daan? Papasemento niya? Di ba ngayon, ang dami na pong inaayos na daan, no? Pag pupunta po kayo ng Balanga, hinahanda nila yung daan kasi mag-open na rin yung bridge sa Cavite. No? Dito naman, si John the Baptist naman, siya yung naghahanda ng daan ng Panginoon. Ito pang daan na ito ay literal na daan. Kasi baka nababasa at naririnig natin, ihanda akong daan, pero hindi natin naintindihan. Ano ba yung daan na to? Ito ba ay pera, 100, 200? Di ba? So, we have to define terms. Natawa si Tita Susan. Marami kasi yung 500 eh. Okay, anyway, so, okay. Ano po yung daan? Ano yung sinasabi dito na ihanda ang daan? Or ano to? Handaan ba to? Or ano? Di ba? Napatawa si Ate Arshan. Sige, ano po yung daan na binabanggit dito? Pag nasagot niya to, ending na po tayo ha. Tapos na po sabihin. Pag hindi, papatuloy tayo hanggang 6:30. Sige po. Ano yung daan?
Actually, na-BS na natin to. May idea po ba kayo? Last question na to, tapos ano na po tayo? Concluding statement na tayo. Sige, bigyan ko po kayo ng idea. Open ko po yung verse. Patungo sa Diyos. Okay, patungo sa Diyos. Yun po ang sabi ni Lola, no? Sige. Sige po, tingnan natin yung mga sagot ng iba. Ito, ginagawa ko po to para sa inyo pong pag-aaral, wag lang po kayo basa-basa magbasa. Again, bigyan po natin, intindihin talaga natin yung bawat salita po. No? So, ito po yung clue. Luke chapter 1, verse 16 to 17. Sige po. Tita Susan? Paglilinis ng kasalanan o ang pagbabalik loob sa Panginoon. Okay, malapit na po. Pagsisisi. Pagsisisi, malapit na. Yun ang ginawa actually. Yung sinabi po ni Tita Susan at ni Daddy, yun yung ginawa niya upang ihanda yung daan. Pero ano yung daan? Yun yung tanong eh. Ano yung daan? Katotohanan. Katotohanan. Katotohanan, isa rin yan sa ginamit upang ma-build yung daan. Nandyan lang po talaga sa verse. Tsaka tingnan nyo din ano nangyari kay Jesus Christ nung dumating siya. Ano nangyari? Di ba? Na-excite ako. Gusto ko mag-CR. May butterfly sa aking tiyan. Sirit na po ba tayo mga kapatid? Ikaw, Ate Arshan. Nag-post na si Ate Arshan. Anyone? Sige po. Ang sagot po, sige, Tito Bong. Okay po, sige po, Tito Bong. Yung sabi nga sa ano yung voice cry yung sa ilang na sumigaw. Sabi ihanda ko yung daan. Papunta sa Diyos. Yung maging maghanda kayo sa pagdating ng Panginoon sa kanya yun yung sabi ni John. Apo. Yun po yung sinabi ni John. At yes, ano po yun? Kumbaga yun yung ginawa niya upang ihanda yung daan. Okay po. Pero ang tanong dito, ano po yung daan? Ihanda ang daan, di ba? Sige. 500 po ba? Jesus Christ. Bayang nakalaan. Jesus Christ. Ayun, nabanggit na. Yung daan po is yung bayang nakalaan sa Nakalaan sa Panginoon. So, pag sinabi po nating bayan, hindi po siya literal na bayan, but tao. Yung mga tao na nakalaan sa Panginoon. So, yun po. Diba? Sabi ko nga po, yung sinabi ni Tito Bong, sinabi ni Tita Susan, sinabi ni Daddy,
yun po yung pamamaraan upang ihanda yung daan. Ibig sabihin, yun po yung ginawa, katotohanan, pagsabi about sa kasalanan, pagsigaw, pag-remind sa kanila, oy, darating na ang Panginoon. Yun po yung mga ginamit upang ihanda yung daan. Sino yun? Yung mga tao. Yung mga tao or bayang nakalaan sa Panginoon. Kaya 'di ba, pagdating po ng Panginoong Hesus, 'di ba? Kung mababasa niyo po sa Mateo, 'di ba, sinabihan niya lang si sino 'yan? Si Andrew. Andrew, halika na. Kanta na tayo ng ano niya. Anyway, sorry. Anyway, 'di ba? Andrew, halika na. Philip, halika na kayo. 'Di ba, sumunod agad sila lahat? Alam niyo bakit? Hindi po 'yun dahil nagningning ang Panginoong Hesukristo tapos nakita nila. Hindi. But narinig nila yung mensahe ni Juan the Baptist doon po sa ilog ng Jordan. Di ba? Kung matatandaan nyo ng Sunday, sabi ko, una nang nakilala or nakita nila Peter, si Jesus Christ, nung nasa pa lang si John the Baptist, nagpipreach si John the Baptist. Narinig na nila. Yun. Isa yun sa paghahanda sa kanila. Kaya nung nagpunta ng Panginoong Hesus doon sa dagat at tinawag sila, sumunod na kagad sila kasi nahanda na sila eh. Nahanda na yung mga puso nila sa darating na ilaw. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? So, yun, na-define na po natin ang verse, yung daan. So, siya po ang nagpatotoo tungkol sa ilaw. So, natapos natin hanggang verse 8. Okay, magpapatuloy tayo sa verse 9 at Thursday bukas, verse 9 and hanggang Friday, tatapusin natin hanggang 13. Okay, hanggang 13 lang po muna tayo. Sige, so maraming salamat po sa mga nakasali. Pasensya na po nag-extend tayo or nag-move tayo ng time. Salamat sa pag-unawa po ninyo. So bukas 4:30 na po tayo. Okay? Sige, so kung wala na pong tanong, wala na po ba kayong tanong? Clear naman po? Okay, clear naman. Okay, so by the way, reminder ko lang po, ngayon po ay tinatawag na Valentine's Day. Again, hindi po siya biblical na gawain. Bagkus it promotes, nagpo-promote po yan ng different kind of love. Worldly love lang po ang promotion yan. And to the point na makakagawa po ang mga tao ng mga kasalanan. Isa doon is yung sexual sin or yung premarital sex. So again, lalo na sa mga kasama natin dito na estudyante pa, huwag kayong sumunod sa ganyang gawi, okay? At yung pakikipagrelasyon, again, it's a sin kung kayo po ay may relasyon outside marriage. So hindi lang po yung mga kasal ang bawal makipagrelasyon, but yung mga hindi pa kasal, bawal po yan makipagrelasyon. So the only relationship na meron po tayo, the biblical relationship is marriage. Apart from that, hindi na po yan totoo. Kasinungalingan po yan at kalibugan lang po lahat ng iyan. Okay? Sorry to be blunt, no? Sorry to be pero nakikita ko talaga na ito yung kailangan na idiin talaga sa bawat isa, lalo na yung mga estudyante natin. And ayun po, wala na pong ibang relationship, no? Marriage. Nakausap ko si Ate Arshan. Ay, pwede ba medyo magsabihin, Ate Arshan? Okay, nakausap ko si Ate Arshan. Libre lang pala magpakasal. Okay? Libre lang pala. Hindi mahirap. Okay? Pero hindi ko po ibig sabihin na magpakasal na kayo para lang magawa ninyo yung gusto nyong gawin. Hindi. We have to consider a lot of things. Financial, physical, emotional, and lalong-lalo na yung spiritual. Okay? So sa mga estudyante natin dyan, no? Ito po ay warning, ito rin po ay reminder sa bawat isa. Okay? Wala po yung February 14. Okay? Kasinungalingan po yan. Okay? So, but instead, you spend time with the family. Reminder ng love ni Christ. Yun po. Okay? So, hindi po yung mga ano-ano pa mga something dyan. Okay? Sige po, mag-closing prayer na po tayo at kita-kita po tayo bukas. Let's pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa paglilinaw at pagbigay ng pag-unawa sa bawat isa, lalong-lalo na po sa iyong salita, upang kami ay hindi maging mangmang at hindi po maging mali ang aming
hawak ng iyong salita. O Diyos, ito'y biyaya mo din lamang. Hindi po ito nagagaling sa amin. At patuloy mo pong ingatan ang bawat isa mula po sa kasinungalingan dahil ang indeed nakita po namin na ang pinaka strategy ng kalaban ay ang kasinungalingan. At sa katotohanan lamang talaga kami magkakaroon ng protection at iyon ay ang iyong anak na si Jesucristo at ang iyong salita na ang mayakda ang Espiritu Santo. Salamat Panginoon sa pag-iingat na ginagawa mo. Ikaw lamang po ang purihin sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so thank you po. Ingat po kayo. Bye-bye po sa online at Tita Bing and Abril sa mga nanonood. Bye-bye po. God bless.